Ang ating theological reflection, biblical reflection ngayong umaga, ngayong araw na ito ay masusubukan natin sa 1 Corinthians 12:31 at 1 Corinthians 13:13. Kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Kaya't ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pagpalain ng Panginoon ang mga talatang ito na pagbulay-bulay natin. Tayo mo ko, tayo manalangin. Buksan mo ang durungawan ng langit, Panginoon. Ibus mo sa amin ang pagpapala, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kapangyarihan, at ng karunungan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron tayong tinatawag na pinapahalagahan o virtues. Ano ang pinakamahalaga sa mga pinapahalagahan natin? Meron tinatawag na theological virtues. Ang mga natural na virtues natin ay na-acquire natin at hindi na-develop sa pamamagitan ng ating self-discipline o training katulad ng karunungan, katapangan, pagpipigil sa sarili, at katarungan. Sa kabilang dako naman, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig ay tinatawag na theological virtues. At tatlong ito ay hindi na-acquire at nadidevelop, kundi ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya ang tawag niyan ay gifts of God o kaloob ng Diyos. At ito'y nag-uugat sa ating karakter mula sa karakter ng Diyos. They are rooted in the character of God, rooted also in our character. Ang pananampalataya, ito ay pundasyon ng mensahe ng Diyos. Ang pag-asa, ito ay focus ng mensahe ng Diyos. At ang pangatlo ay pag-ibig. Ito ay aksyon ng mensahe ng Diyos para sa atin. Ito ay pinag-uugatan ng relasyon ng tao at ang Diyos. Ang sa lahat ng mga bagay na banal. Ang kabanalan ay hindi ginagawa ng tao. Ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Ang nagpapabanal sa atin ay ang Panginoon. Ang root word ng salitang banal ay hiniwalay tayo ng Diyos, binukod tayo ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin at adhikain. Dahil sa ating pananalig at pagtitiwala, ang pananampalataya natin, na itutuwid ang relasyon natin sa Diyos. Doon po sa Genesis chapter 15 verse 6 ay nasusulat doon, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay tinuturing na ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos hindi dahil sa kanyang mga katangian, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Tayo ay maaaring kalugdan ng Panginoon hindi dahil sa ating kakayanan, kundi dahil sa ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Pag-asa, ito ay focus sa mensahe ng Diyos. Ito ay masayang paghihintay sa gawaing pagliligtas ng Diyos. Ang dahil sa pag-asa, napagtatagumpayan natin ang mga kasalukuyang pagsubok ng buhay. Dahil sa pag-asa, tumatanaw tayo sa araw ng bukas nang mayroong kagalakan. The focus of hope is our eternal salvation. The focus of hope is the future. Kapag nawalan ng pag-asa ang isang tao, maging ang pagnanais na mabuhay ay mawawala. Ang will to live
ay napapalitan ng wish to die. Meron pong isang zoologist na nag-eksperimento naglagay ng 2 daga, mga puting daga, sa timba na merong konting tubig. Tinakpan niya ito. At pagkatapos, pagkaraan ng 3-4 na araw, binuksan niya yung timba, namatay yung 2 daga. Dahil sa kadiliman, simbolo ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, nag-experiment siya ulit, naglagay siya ng nag-iisang daga doon sa timba. Nilagyan niya ng tubig, nilagyan ng konting butas upang makasilip ang liwanag. Walang kinakain, tubig lang nandoon. Nagtagal ng 1 buwan, 2 buwan, inabot ng 3 buwan. Hindi namatay yung daga. Kahit tubig lang nandoon. Dahil merong butas, yung takip ng timba, nasisilip niya na merong liwanag. Kaya alam niyang balang araw, makakalabas, makakaalpas doon sa pagkakulong sa timbang yon. Ganon ang tao. Kapag meron tayo nasisilip na kunting liwanag ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng tapang at lakas ng loob na maigpawan natin ang problemang ito. At darating ang panahon, malapit man o malayo mang hinaharap, tayo ay magtatagumpay. Ang pag-ibig, ito ay aksyon, mensahe ng Diyos. Itong maalab na damdamin para sa Diyos at sa kapwa. Ito ang nagpapayabong sa pananampalataya natin at pag-asa. Lumalalim ang pananampalataya dahil sa pag-ibig. Tumitibay ang pag-asa dahil sa pag-ibig. Take away love, faith, hope will soon disappear. But as soon as love is there, faith and hope will remain. Ano ba ang pinakadakila sa tatlong yan? Pag-asa, pananampalataya, o pag-ibig? Sinasabi ni Pablo, ang pag-ibig ang pinakadakila. Sa tatlong theological virtues, ang numero 1 o ang best and highest ay ang pag-ibig. Faith and hope will remain as long as love is there. Ang pag-ibig ay kapangyarihan. Love is power. Ito lamang ang maaaring gumapi sa kasamaan, sa kabugtutan, sa kadiliman, mabibigat na pasanin sa suliranin ng mundo. Ito lamang, ang pag-ibig lamang ang maaaring mag-alis sa kirot, hapdi ng ating buhay. Ito lamang ang maaaring magpanumbalik sa naglahong pananampalataya at pag-asa. Ang sabi nga po ng philosopher na si Sophocles, one word frees us in all the weight and pain of life. That word is love. Isang salita ang magpapalaya sa atin at ang lahat ng bigat, kirot, pasanin ng buhay. At ang salitang iyon ay ang pagmamahal o pag-ibig. Kaya naman pala, ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig o pagmamahal. Love is not only an attribute of God, but love is the very nature, substance, and essence of God. 1 Corinthians 14 verse 1, ganito po sinasabi, pakamit ninyo ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang dapat maging pangunahin layunin ng ating buhay. Lahat ng ginagawa natin ay dapat na gawin natin udyok at bunsod ng pagmamahal o pag-ibig.
At ang pinakamataas na kapahayagan ng pagdakila natin sa Diyos ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Ngayon, humarap tayo ng suliranin ng pandemic sa buong mundo. Ang ating iglesia, ang ipadama natin, pamalas natin, ang ating pagmamahal sa panahon katulad nito. Kaya naman pala, minsan ang tanongin ni Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos. Kanyang sinabi sa Marcos, Kabanatang 12, talatang 29 hanggang 31. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Nawa ang pag-ibig natin sa isa't isa, ang maging buhay na patotoo ng ating pananampalataya at ng pag-asa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.